Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo muli ay magkaroon ng Bible study para sa tennis court, no? Sa tennis club ng Golden City. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay the heart of the gospel, back to basics, no? Kasi kailangan natin pong pag-aralan kung ano yung mga basics sa ating gospel. This is also in honor to the teachers na nag-celebrate ng World Teachers Day the other day or some days ago. Kasi sila po ay nagtuturo ng mga basics about sa kaalaman ng mga bata. So bilang pag-honor sa kanila ay tuturo din po natin ang basics sa umaga ito about our gospel. Ang title po sa ating pag-usapan ngayon ay The Heart of the Gospel, Back to the Basics. The Heart of the Gospel, Back to the Basics. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5:17 to 21. So katulad ng aking sinabi kanina, pag-uusapan po natin ngayon ang mga basics about our gospel. At dito po ay in honor po sa mga teachers na nag-celebrate ng Teachers Day the other or few days ago, na sila ay nagtuturo ng basics about sa knowledge ng mga bata. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay mga basics din po sa ating gospel. Okay, good morning sa bawat isa. Welcome again to the Golden City Tennis Court Bible Study tuwing Friday. At ang ating pong title sa umagang ito ay The Heart of the Gospel, Back to the Basics. Ang ating pong verses na babasahin ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Babasahin ko po sa Tagalog habang nag-aantay tayo sa iba, at mamaya din po ay babasahin natin sa English. 2 Corinthians 5:17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, na makarinig na yung mga salita. Alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po babalik sa ito, Lord, na walang nagagawa sa aming mga buhay kung anumang intensyon na ipinarating mo sa bawat isang makikinig nito, Lord. Alam po namin, Lord, na ito po ay magaganap at matutupad, Lord, ayon sa iyong kagustuhan. Salamat din po, Lord, sa pribilehiyo na ibinigay mo sa akin na magpahayag ng salita sa umagang ito. Lord, gamitin mo po ako, Lord, upang maipahayag po, Lord, ng tama ang iyong mga salita, ang mensahe sa umagang ito. At ganoon din po, Lord, sa mga members ng Golden City Tennis Court Bible Study Group. Buksan mo po, Lord, ang kanilang puso't isipan upang maintindihan po, Lord, ang mensahe sa umagang ito.
At ganoon din po Lord sa ibang makikinig, buksan mo rin po Lord ang aming puso't isipan. Salamat muli Lord at dalangin namin to Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nandun po sa 2 Corinthians 5:17 to 21. Babasahin ko po sa English dito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are of God. All things have become new. Ulitin ko 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So, ang ating pong topic sa umagang ito ay back to the basics, the heart of the gospel. Meron pong tayong tatalakay na tatlong aspeto. Una po ay kailangan nating i-define yung mga terms. Kasi ito po ay back to the basics. Kailangan nating i-define. Pangalawa, ang ating pong pag-uusapan, ano ba ang ginawa ng Diyos? What did God do to save us? No? At ang pangatlo po ay paano natin makukuha ito? Paano natin ito makukuha o paano tayo makaka-reconcile kay God? So una-una po, pupunta tayo sa mga definition. No? Definition of terms para balikan talaga natin ng basics. Pangalawa, ano bang ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan? Ang pangatlo po, paano natin ito makuha para sa atin? So sa una po ay definition of terms. Sabi nga nun, the heart of the gospel. No? Kailangan nating i-define talaga ang gospel talaga, kung ano ba talaga yung gospel, kasi marami pong nalilito nito. So, in terms of tennis po, ang analogy nito ay babalik tayo dun sa pinaka-basics talaga, na titingnan natin yung mga basics ng ating tennis procedure or fundamentals. Halimbawa po sa atin po, nakaka-relate po tayo sa atin dito, sabi na eyes on the ball. No? Eyes on the ball. Sabi nga, kung maaari man, tingnan mo yung hibla ng bola na yan bago mo siya paluin. No? Tapos meron pa tayong mga basics na set your feet on the ground, no? Bago ka daw pumalo. So mga basics yan. So sa umagang po tayo, bilang ay talagang isa-isay natin. Unang-una po, ano ba yung gospel? Kasi marami pong nalilito nito, or marami na po ako sermons na nabanggit dito, pero ang topic po natin ngayon ay back to the basics, kasi lumayo na tayo ng lumayo, lumakad na tayo sa ibang mga lugar, babalik ngayon tayo doon sa ating pwesto. Na sabi doon, the heart of the gospel is redemption, and the essence of redemption is substitutionary atonement. So, kailangan natin i-define yan. The heart of the gospel is redemption, kung paano tayo ni-redeem, niligtas ng Panginoon. At ang essence, ang pinaka-gitna talaga ng redemption na yan, ay yung substitutionary atonement. So, ang gospel po dito sa ating Bible ay mayroon pong tatlong gamit dito. Una-una pong gamit ng gospel, definition of terms ito, ang una pong gamit ng gospel ay, that is a genre of the different books of the gospel, of the Bible. Iba't ibang pangalan yan ng isang klase ng classification ng mga Bible. Ang gospel po ay, meron po tayong parang mga genre or types. Classify natin yan. Gospels, epistles, tapos yung Revelations, no? Yun po. Doon naman sa Old Testament, mga law, tapos yung
yung mga psalms or wisdom or historical. So ang una pong gamit ng word na gospel ay it is one of the genres of the Bible. Kaya nga makikita natin ano ba yung mga gospel books? Matthew, Mark, Luke, and John. No? So, pasensya na po kung ito po ay babalikan natin kasi ang ating pong theme ngayon ay back to the basics. Kaya uulitin ko po. Ang una pong gamit ng gospel word, term na gospel dito sa Bible ay one of the genres of the Bible. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, yun ang unang gamit ng gospel na word. Ang pangalawang gamit po ng gospel word dito sa Bible ay it is about the coming of the kingdom of God. Yun ang pangalawang gamit ng gospel dito. Kaya nga si Jesus Christ sabi na, repent and believe the gospel. Ang ibig sabihin niya doon, mag-repent kayo at maniwala kayo na dadating na yung kingdom of God or kingdom of heaven. No, kasi minsan naguguluhan din ng mga tao, ano ba ang difference ng kingdom of God sa kingdom of heaven? Doon naman sa ibang mga gospel books, ginagamit ng kingdom of God. Bakit doon sa Matthew ay hindi ginagamit ang kingdom of God? Ang ginagamit ay kingdom of heaven. Kasi po, very offensive po sa kanila ang paggamit ng word na God. Sa atin, simple lang to ngayon. Sa kanila, Yahweh, no? Or kaya Jehovah, pagbanggit nila. Very offensive po sa kanila ang paggamit ng salita ng God. Kaya ang Matthew naka-address ito sa mga Jews, kaya pinalitan ni Matthew na instead of the kingdom of God, ginamit niya the kingdom of heaven. So this is the same, the kingdom of God, the kingdom of heaven. So ang pangalawang gamit ng gospel sa Biblia ay this is about the coming of the kingdom of God. Ang pinaka gamit ngayon ng gospel, kasi doon sa mga epistles ni Paul, ibig sabihin mga sulat ni Paul, sa 13 epistles ni Paul, ang kanyang ginamit ay the gospel of Christ. The gospel of Christ is about ano ba yung ginawa ni Christ, sino ba si Christ, at ano ang kanyang ginawa dito, at paano natin ito makukuha ang ginawa ni Jesus Christ. So ang ating pong topic ngayon ay back to the basics, the heart of the gospel. We're referring here to the third use of the term gospel. No, yung parang it is about the gospel of Jesus Christ. Kung sino siya, ano ang kanyang person. Kaya nga ini-emphasize natin doon na Jesus Christ is a God-man. He is truly God, the deity of Jesus Christ. He is truly God and He is a truly man. So, in-explain po yan sa sermon, no? Truly God. So, ang pag-usapan natin ngayon is the gospel referring to the Jesus Christ, anong ginawa ni Jesus Christ, anong ginagawa ng God para tayong maligtas. No? So, I hope na malinaw na yan na mayroon tatlong gamit ng term na gospel sa ating Biblia. Number one, the genre of the Bible, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pangalawa, the coming of the kingdom of God. At ang pag-uusapan natin dun, ano bang ginawa ni Jesus Christ talaga? That is the gospel. So, pangalawang term na gagamitin natin, redemption. Redemption. Kung kayo po ay nagsasanla, alam po natin yung i-redeem, no? Kung ikaw ay magsasanla, i-redeem mo. Redemption, no? Parang bawiin, no? Kasi i-redeem tayo ng Panginoon. At ang pinaka-essence ng redemption nun, parang ano ba yung essence ng redemption yun? Is the substitutionary atonement. So kung bigyan natin talaga ng back to the basics, ano ba yung substitutionary atonement? Ang ibig sabihin ng atonement, kung paano tayo inatone, paano tayo binawi o pinag-reconcile o parang magkaaway tayo dati ng God dahil sa ating mga kasalanan, ngayon po ay parang i-reconcile tayo at parang ipawalang sala tayo. That is atonement, no? Parang at one moment kukuhanin ka. At ang
adjective doon sa atonement na yan, which is the essence of the gospel, is substitutionary. Ano ba ibig sabihin ng substitutionary? Parang i-substitute, exchange na parang isa-substitute. Na instead na ikaw ang maparusahan, mayroong isa na kukuha sa iyo, siya ang maparusahan. Instead na siya yung maparusahan na isang tao din, yun ang kinuha natin para nagpalit tayo, substitutionary. So, para hindi kayo malito, parang nagpalit ng katauhan. Tayo na makasalanan ay pinalit nung kay Kristo. So, tsaka yung kabutihan ni Kristo ay pinalit. Bibigyan natin ng diin yan mamaya. Pero for the definition of terms, the heart of the gospel, no, the essence is redemption. The heart of the gospel is redemption, and the essence of redemption is the substitutionary atonement. So, kailangan po natin i-define yan kasi very basic yan eh. Very basic yan, no? Pangalawang ibigyan natin ng definition dito. Contextual meaning. Contextual meaning. Kailangan din nating ma-basic yung ating paradigm kung paano tayo maniniwala sa Word of God. Kasi marami pong tumatayo ngayon na mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So kailangan natin bigyan ng basic kung paano tayo maniniwala sa isang nagtuturo, no? Ang una po, siyempre ang pinakauna ay konteksto, the context. So kailangan natin maging biblical. Isa-isahin natin yung pagbabasa ng Biblia. Tapos i-compare din natin doon sa isa din na nagbabasa ng Biblia. Kasi in fairness naman, wala namang makakalam kung hindi talaga i-reveal ng Panginoon kung sino yung tunay na nagsasalita. Kung mayroon din nagsasalita na iba doon. Ako nagsasalita, yung isang tao nagsasalita. Sino ang tunay na nagsasalita doon? Siyempre sabihin ng isa, ako ay biblical. Ako ay binasa ko dito sa Bible. Biblical ako. Yung isa naman, biblical. Yung isa naman, biblical. So paano natin makukuha ngayon yan? So ang una po ay konteksto. Titingnan natin ngayon ano ba yung konteksto ng Bible, ano ba yung context. So, babasa din tayo ng Bible. Ang pangalawang basihan po natin ay historical. Historical. Kasi marami na pong mga years ang dumaan after nung umalis na si Jesus Christ. No, siya ay nandito. Alam po natin, mayroong first coming si Jesus Christ. Pumunta siya dito, nagkatawang tao. Tapos namatay siya. Na libing, tapos nabuhay after 3 days, tapos nakipagkita doon sa mga ibang mga tao, sa mga apostol niya, tapos after 40 days, siya ay umakyat, nag-ascension na siya doon sa taas, at ngayon ay siya nakaupo sa kanan ng throne of grace. And mayroon siyang promise na He will come back. Sabi nga niya doon sa John 14, 1-6, let not your hearts be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also, that where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, how we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pupunta muna doon at babalik ako sa... So, we believe na babalik si Jesus Christ. Ang point dito ay kailangan natin titingnan yung historical kasi paano malalaman kung sinong totoo sa mga nagsasalita ngayon. Kailangan mong tingnan ang mga historical. 200 plus years na ago, umakyat si Jesus Christ. Ngayon, titingnan natin ang mga different historians ngayon kung ano ang kanilang mga pananampalataya. Nabuo na word na orthodox. Orthodox.
Ang orthodox ay parang, ibig sabihin na straight yan orthodox. Straight, yun yung tama, parang ano. Parang doon sa orthodontist, yung parang dentista na umaayos na mga medyo sungki na mga ngipin, orthodontic, kaya nga i-straight nga. Sabi ni Irenaeus, yung isa sa mga fathers, patristic era. Ang patristic era po ay yung mga unang fathers, yung mga first 500 years, mga patristic era yan sila na may mga fathers doon. Sina Irenaeus, sina Tertullian, sina Clement, kasali na rin sina Agustin doon, kasi si Agustin ay pinaka-famous yan na parang nagsulat talaga. Titingnan natin kung ano ang kanilang mga isinulat. At the same time, titingnan din natin ngayon doon sa ano ba yung mga nangyari sa mga history. Kaya kailangan natin pag-aralan ng mga theologians, no? Kailangan natin, ano bang pananaw ni Saint Augustine of Hippo sa North Africa ng 354 BC, no? Ano bang pananaw ng ibang mga great theologians dito, ka Thomas Aquinas after 1200 plus. Si Agustin ay AD 354 AD. Tapos isa sa mga great theologian is Thomas Aquinas, no, at philosopher sa 12,200 plus. Titingnan din natin ang mga iba pa mga great theologians like Martin Luther, John Calvin, kasi si John Calvin po, sabi na nga ni Philip Melanchthon, maraming theologians doon, pero si John Calvin tawag na the theologian. Ibig sabihin, nakikita ni Philip Melanchthon na si Calvin ay talagang maraming mga theologians, pero mga theologian, sina Jonathan Edwards, sina Charles Haddon Spurgeon, mga iba pa mga sina John Wesley, no? Titingnan natin kung ano ang kanilang pananaw diyan sa ating gospel. So, maski anong ka doon, titingnan mo yung konteksto, no? Titingnan mo yung mga history. Kung hindi ka nag-ayon doon sa history, ang tawag ni doon, heresy. So, if you're not ayon doon sa mga orthodox, yung mga doon, heresy. Brother Carlo, bakit naman ako maniniwala doon sa 2,000 years ago? Kung mayroon talagang binuksan ngayon na tao na bago siya ngayon ang binuksan. Ako po ay di naniniwala na ang Diyos ay hindi niya bubuksan ang 2,000 years before sa iyo at ngayon lang bubuksan. Dapat kaya nga tayo ay nananalangin tayo na dapat contextual ang ating meaning. At the same time, dapat nire-refer din natin doon sa mga theologians at saka yung mga nire-reveal sa atin beforehand na hindi tayo mapapariwara. Kasi sabihin, mayroong ngayon na invento or mayroong ngayon tao, hindi siya naniniwala ng Trinity. No? Hindi siya naniniwala ng Trinity na God is one but three persons. God is one but three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are distinct to each other but they are one God. Three persons lang sila. So, yan ay pinaglalaban dun sa history ng mga tao at walang mga theologians na mga matitino talaga na hindi naniniwala na God is Trinity. Sabi na invento lang yung Trinity nung 4th century. Hindi po totoo yung na-invento yung Trinity nung 4th century. Kaya dinefine lang talaga nila yon, parang ginawa ng precision, nilagyan nila ng pangalan na Trinity yan kasi marami pong mga heresy doon na umaatake sa Trinity. So, hindi pwedeng sinabi mo, hindi tinuro yan ng mga first century ng mga patristic persons, father natin. Kasi yan po ay nilagay nila, pinag-usapan nila yan. At talagang sinabi na para ma-resolve na talaga to, i-define natin ang Trinity. So, it does not mean na na-invento lang yung Trinity, but totoo talaga yan, no? At nilagyan lang nila ng pangalan para lang maraming yung mga heretic doon na mga tao ay pandi-define nila. Halimbawa po, yung atake din naman na Jesus Christ is not God.
Jesus Christ is God. Nilagyan nila ng pangalan yan. Na kalaban nila sina Arianism, mga sina Arios, no? Nandoon sina Athanasius, talagang pinaglalaban nila yan. At dapat maniniwala tayo na Jesus Christ is truly God. He is the deity of Jesus Christ. He is God. He is God. He is same essence, co-essence, co-equal, co-eternal with God the Father and God the Holy Spirit. Hindi pwedeng nauna si God the Father kay God the Christ. Hindi siya, although sinabi doon na bigatin, pero that is only in the terms of naming convention, kasi mayroon naman mga bigatin eh. Hindi natin palampasin ito sa ating sa Philemon, no? Kasi mayroong iba doon na ipinanganak si Jesus Christ. Nauna si God the Son, nauna si God the Father, no? Ang sabi dito sa Philemon, mayroong isang word dito na napakaganda na bigatin, no? Kasi sabi, pinanganak, no? Bigatin, but titingnan natin dito sa Philemon, sa verse 10 ng Philemon. This is referring to Paul and Onesimus, no? Sabi niya dito ni Paul and Onesimus sa Philemon chapter 1:10. I appeal to you, my son Onesimus, kasi sumulat si Paul kay Philemon. Sabi niya kasi gusto niyang ibalik si Onesimus na slave, at nagiging nagkaroon sila ng relationship nung na-convert ito si Onesimus. Sabi ni Paul, I appeal to my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Whom I have begotten in my chains. Sabi ni Pablo, whom I have begotten in my chains. Ibig bang sabihin nito, si Onesimus ay ipinanganak ni Paul? Hindi ito pinanganak. Nagkaroon lang sila ng parang relationship. Ganon din doon sa 2:7 ng Psalm. Sabi, this my begotten son. Ang sabi ni God the Father, this my begotten son. Pero hindi sila, co-eternal sila. Nag-exist sila before the foundation. Before, talagang kung kailan wala namang existing talaga, hindi naman sila nag-exist na kasi eternal na sila. Walang nauna sa kanila. Hindi nauna yung God the Father. Pareho sila, sabay sila. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sabay sila. Kasi they have the same essence, the same co-essence, co-equal, and co-eternal. So, kaya ko binibigay itong mga basics na to kasi parang hindi tayo naniniwala sa Trinity, hindi na tayo naniniwala sa God-man, no? At the same time, dapat maniwala din tayo na si Jesus Christ ay nagkatawang tao talaga. Hindi siya muro-muro na Diyos siya, nandun siya sa labas, nagkatawang tao siya. So, ngayon ay nakikita natin, ano ba yung mga basics na dapat nating maintindihan, no? Mga basics na ito na tayo maintindihan. Ngayon, pupunta tayo sa pangalawa. What did God do to save us? No? Kasi dito, very basic ito. Kasi substitutionary atonement. Marami pong nag-miss dito kasi sabi nila, kailangan natin maniniwala na si God ay nahiwalay tayo talaga kay God. Nagiging rebellious tayo sa Kanya, covenant breakers tayo sa Kanya. Sabi ng God, we are dead on our trespasses and sins, and we are object of wrath. Talagang galit na galit ang Panginoon sa mga tao na hiwalay tayo sa atin. Ngayon, ang sabi ng mga tao, bakit naman hindi na lang pawalang sala? Anyway, God naman yan eh. God naman yan. Kunyari ako makasalanan, sabi ng God, oh sige, patawarin na yan. Mayroong isa tayong verse na babasahin dito sa Proverbs 17 verse 15. Proverbs 17 verse 15. Kung mayroon po kayong Biblia, buksan niyo po sa Proverbs 17 verse 15. Sabi dito sa Proverbs 17 verse 15. He who justifies the wicked and he who condemns the just
both of them are alike an abomination to the Lord. Sabi na, he who justifies, ang nagpawalang sala sa mga wicked, makasalanan, at ang nagkondima sa mga mabuti, they are both alike an abomination of the Lord. Meron na tayong problema dito ngayon kasi ang ating theology, ang ating pagkakaalam tayo ay pinawalang sala ng Panginoon at si Jesus Christ ay ibinilang na makasalanan kasi sabi doon sa ating binasa, for He made Him sa 5:21 ng 2 Corinthians, for He made Him who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God in Him. Sabi na, si Jesus Christ na walang kasalanan ay ibinilang na makasalanan. Ibinilang lang hindi siya makasalanan kasi Jesus Christ has no sin. Sinless siya, spotless siya. In fact, inobey niya lahat ang mga rules, ang mga laws ng Panginoon. Sabi doon sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus Christ na walang kasalanan ay ibinilang na makasalanan at tayo na makasalanan ay binilang na matuwid kasi tayo ay binigyan ng katuwiran ni Jesus Christ. When we believe on Jesus Christ, yung katuwiran ni Jesus Christ ay binigay sa atin, kahit ang tingin ng Panginoon sa atin, tayo ay mabuti. Ang tanong ngayon, nag-violate na ang God dito kasi sabi na, he who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them are like our abomination to the Lord. At ang pangalawang dilema ng ay he wants a perfect hindi niya pwedeng patawarin ang hindi perfect. No. So mayroon tayong isa, hindi ayon sa Panginoon na ang mga makasalanan ay kanyang i-justify. So hindi niya pwedeng lang na okay, si Carlo ay parang patawarin ko na to, no? Kaya nga ito ay napakalalim ito or the basic ito na ang God talaga ay magpunta dito, bayaran niya ang kasalanan, bayaran niya ang God na siya din, God din siya, nagbayad din sa God, no? So napaka malalim yan, that is very basic. Si Jesus Christ, ang itingin lang natin nung napalo si Jesus Christ doon sa cross, binigyan siya ng yung parang tinik na crown, sinampal siya ng mga Roman guards, tinusok siya, pinako yung kanyang kamay dito sa tapos pinako yung kanyang paa at tinusok siya ng spear doon sa tagiliran, tapos sinampal siya. Akala natin yun na yung parang bayad ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Napakaliit yung bayad na yan kung ganun lang ang ating pananaw. Kasi marami pong magki-claim na mga tao na mas matindi pa yung dinanas ko diyan kay Jesus Christ. Mas matindi na, pero that is blasphemy kasi in terms of physical siguro ang ibig sabihin niya doon. In terms of physical na naranasan kasi in history mas marami ding binitay doon sa cross, no? Pero ang panalangin ni Jesus Christ doon na this cup shall not pass, kung sana lumampas itong cup of wrath mo sa akin. Ang talaga doon yung parang relasyon nila na forsaken talaga si Jesus Christ. Yun talaga yung parang he did not spare his own son, sabi nga sa Romans 8:32, but delivered them for us. Eternity yung doon kasi although maliit lang yon kung ilang oras man yon, yung sinabi nga dumilim from 12 p.m. noon to 3 p.m. yun yung parang nagdilim yun kasi parang na abandon talaga. Why have you forsaken me? No? My God, why have you forsaken me? Yung talaga ang bayad talaga sa ating mga kasalanan. Yun talagang bayad sa ating mga kasalanan. Siyempre yung physical din na injury kay Jesus Christ, talagang physical injury, hindi natin maliitin yan, napakalaki yan. Pero ang pinaka-injury talaga na
Kasi hindi pwedeng patawarin ng God yung mga yung mga makasalanan. Kailangan those who sin, kailangan ipapanis yan, no? The soul that sin will die. Yun ang punishment natin. But because of the great exchange, binayaran ng God kay God din. Hindi totoo yung binayaran kay Satan. Sino si Satan kay God? Si Satan ay napakaliit lang yan kay God. Maliit na maliit yan. Relatively maliit. Parang isang molecule lang yan compare sa whole world. Satan is just a created being. Hindi yan ang binayaran ng God. Kasi meron ding mga ibang theology na binayaran tayo, kinuha tayo dun sa God, dinuha tayo dun sa Satan. Totoo na mayroon din pong na-under na ng dominion yung world. Pero ang binayaran talaga ni Jesus Christ ay yung God talaga, the Godhead, na para talaga magkaroon tayo ng parang kaligtasan talaga tayo. Kaya nga ang ating pananaw dito ay talagang God, no? Kaya nga hindi natin pwedeng i-abandon na Jesus Christ is God. Hindi rin natin pwedeng i-abandon that Jesus Christ is man, kasi sabi niya dito sa Philippians 2:6, sabi na sa Philippians 2:6, ang God ito na nagkatawang tao. Sabi ng Philippians 2:6, God ito na nagkatawang tao, sabi dito. Philippians 2:6. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself. God said he humbled himself, and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sabi dito sa Tagalog, Philippians 2:5. Sabi dito sa Philippians 2:5, para makita talaga natin na hindi nagmuro-muro na ang pinako doon ay talagang God man talaga, no? Sabi ng 5, Philippians 2:5. Bagamat siya'y Diyos, Jesus Christ, hindi nagpilit at nanatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ang pangalan. So, Jesus Christ is God-man. The deity of Jesus Christ, deity yung kanyang pagka-truly God, God talaga siya. Co-essence, co-equal, co-eternal with the God the Father and God the Holy Spirit. Nagkatawang tao yan. Sabi nga, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. The man Christ Jesus. There is only one mediator. Jesus Christ is our mediator between God and man, the man Christ Jesus. So Jesus Christ is truly God and truly man. So, let me give this time na maibigay ko sa inyo. Mayroon pong iba't ibang mga relihiyon ngayon na nalilito ang mga tao. Sino ang totoong mga relihiyon dito? Sino ang totoong relihiyon? Sa dami ng relihiyon, sino ang totoong relihiyon? Kailangan makita natin kung sino yung nandoon yung mga basic talaga na presence ng doctrine nila. Maraming mga reliyon, kaya magtataka tayo din na parang nagkakaiba sila ng eschatology. Ang ibig sabihin eschatology, ano yung pagdating ni Jesus Christ? Premillennialism ba yan? May mga ganun ba yan? Nagkakaiba sila sa parang sa mga ecclesial, yung parang sa
pagmamanage ng church. Yung kunyari, anong paraan ng baptism, anong paraan ng Lord's Supper. Pero hindi sila nagkakaiba sa pagdating ng soteriology sa kaligtasan. So, titingnan mo ngayon ang church. Ito ba'y naniniwala na the Trinity? Ito ba'y naniniwala of deity and humanity of Jesus Christ? Ito ba'y naniniwala sa Scripture? Ito ba'y naniniwala sa Scripture? Ito ba'y naniniwala sa substitutionary atonement? Na ang ating kaligtasan ay ginawa talaga ng Panginoon yan. Hindi yan sa ating mga gawa. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast." So, yun talagang ating ginawa ni Jesus ng God sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ang tunay na God, creator of heaven and earth, pumunta talaga siya dito, nagkatawang tao siya. Hindi pwede rin nating aksepin na si Jesus Christ ay hindi tao kasi nadi-destroy na yun. Dapat mamatay. Hindi naman pwedeng mamatay ang God eh. Kasi although yung sa ating pag-uusap na Jesus Christ, the second person of the Trinity, has one person but two natures. Truly God and truly man. Kung hindi mo pwede silang i-mix, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin, pero nandun sila palagi. Kung nasaan si Jesus, nandun yung nature ng God niya. Nandun din yung nature ng man niya. Si Jesus Christ namatay, nandun din yung God namatay nandun din sa katauhan ni Jesus Christ yung nung namatay si Jesus Christ. No? Sinama siya doon. Even nga sa atin din. Kung saan nandun si Jesus Christ, nandun din tayo. Ngayon, pupunta tayo sa third kasi wala na po tayong oras. Paano natin makukuha ito? No? So, kailangan natin makuha ito na maniniwala tayo na Jesus Christ talagang namatay para sa atin. At makukuha natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa ginawa ni Jesus Christ na grace. And we believe that only the Holy Spirit can regenerate you. We believe on the grace na ginawa ng God no, sa second portion na siya talaga ay nagkatawang tao, substitutionary atonement. Substitutionary atonement. Ngayon, sabi ni Paul dito, no? Sabi dito, kung babalik natin, basahin natin pabalik itong binasa natin kanina. Sabi dito, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of Him." Sana malinaw ito sa ating pag-iisip na God made Jesus Christ who knew no sin, na walang kasalanan, na magiging kasalanan sa atin, siya ang napalo sa atin, so that we might become the righteousness of God in Him. Wala na tayong oras, pero si Jesus Christ ay may perfect righteousness. Kailangan yan mabagay sa atin para tayo ay mapawalang sala talaga. Hindi tayo makasalanan tayo, pero binigay ni Jesus Christ yung kanyang perfect righteousness sa atin. Kaya sa tingin ng God, tayo ay mabuti. And ibalik natin sa 20. Kasi dito yung pangatlo natin. "Now then, we are ambassadors for Christ." Ano ba yung ambassadors for Christ? Yung mga nakakakilala ng Panginoon, sila yung representative for Christ, as though God were pleading through Him, beseech. Ibig sabihin, nagmamakaawa as though. Although, ang God naman ay hindi nagmamakaawa yan, pero parang sinabi ni people to exaggerate, to make it superlative talaga, na kailangan natin ma-reconcile. Ang purpose dito, kailangan natin ma-reconcile. "Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Kasi tayo po ay kalaban talaga ng Panginoon, and the wrath of God will be given to us if we will not receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Sabi ni Paul dito, ito na ngayon yung nagmamakaawa kami sa inyo. Ako rin, nagmamakaawa ako sa inyo, na parang pag-iisipan nyo, basahin nyo ang konteksto nitong ano na to, basahin nyo, magpulay-mulayan nyo itong verse 21. Sabi nga ng mga ibang tagatagturo, pag hindi mo daw in-underline itong verse 21 sa iyong Bible,
Parang hindi ikaw Kristiyano, pero that is not true kasi akin na, hindi ko na in-underline. Pero ibig sabihin yan, ang point lang doon ay, dapat malaman mo itong, for He made Him who knew no sins. God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us. Ginawa siyang parang makasalanan, doon pinataw ang wrath ng God sa Kanya, for that we might become the righteousness of God in Him. This is the great exchange. Yung ating kasalanan, the moment we believe in Jesus Christ, ang ating mga kasalanan ay binigay sa Kanya, sa Kanyang mga balikat, doon sa cross ng Calvary, at ang Kanyang righteousness ay ibinigay sa atin, at suot-suot na natin yan. Hindi na tayo nakikita na makasalanan. Kaya nga, ang tingin sa Panginoon sa atin, hindi na tayo wicked. No? He can justify us na hindi na tayo wicked kasi because of Jesus Christ. Hindi niya na-violate yung the one who justifies the wicked is abomination. Kasi tingin niya sa atin, hindi na tayo wicked because of the righteousness of God. Ngayon, doon naman kay Jesus Christ, talagang nilagay niya doon, na pinanis din niya talagang inano din niya si Jesus. Kasi ang tingin niya doon, si Jesus Christ ay nagkasala Hindi kasalanan ni Jesus Christ, pero ating kasalanan. So, hindi niya na-violate yun. Na those who justifies the wicked and punish the just. Kasi nag-exchange nga. And that is only perfect righteousness. So, kung titingnan natin, sabi nito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Therefore, kung tayo po ay naging Kristo, new creation na tayo. Old, yung mga luma nating mga things have passed away. Behold, all things have become new. We are now a new creation. Kaya nga tayo ay makakagawa ng mabuti because we are new creation. Sabi na dito sa 18, now all things are of God. Dapat malinaw sa amin. All things are of God. Yung kanyang pagliligtas sa atin ay sa kanya yan, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling to the world to Himself, not imputing their righteousness to them, and has committed to us the word of reconciliation. Hindi na inimpute ni Jesus Christ ng God sa atin ng ating makasalanan because nakuha na natin yung righteousness ni God. So bilang pagtatapos po, back to the basics. Sa mga Kristiyano, we are all ambassadors of Jesus Christ. We are all ambassadors of Jesus Christ. Kaya nga tayo ay parang ang paningin natin dito talagang this is a good news. This is a good news. Maski nakakahiya nga dito na mag-online. Kaya nag-online. Kasi we are ambassadors of Jesus Christ. We want to preach the gospel of your salvation. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kailangan mo mag-preach ng gospel na ikaw ay ng tao ay makasalanan, nahulog sa kasalanan, full of men, he's not capable of rising himself. Kailangan niya ng redemption ng Panginoon at can only be appropriated o maibigay sa atin through faith, and the regeneration is through the Holy Spirit. Kaya nga yun ang good news Good news yan mga kapatid. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa good news, napakahirap naman yan. Kaya nga we implore you as if God is parang siya nagmamakawa sa inyo, nagmamakawa ako sa inyo na be reconciled to God. Kasi kung hindi talaga marireconcile, grabe talaga ang mararanasan natin sa wrath of God, Wrath of God, the penalty on hell, and siyempre dito rin na ligtas din tayo sa ating mga kasalanan. But dapat maintindihan natin yan na talagang tayo ay nagkasala. Kailangan natin ng reconciliation. Kailangan natin ng reconciliation, mga kapatid. Nagtsatsaga tayong magsalita tungkol doon. Sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing the word of God. But before that, mayroon doon sa Romans 10:13 that those who call on the name of Jesus Christ will be saved. How can they call on Him whom they have not believed? And how can they believe if they have not heard? And how can they hear if there is no preacher? And how can a preacher if he was not sent? Kaya nga magandang tingnan ang mga paa ng mga
nagbapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga ang ano dito, we are ambassadors for Christ, beseeching you, pleading you, be reconciled with God, mga kapatid. If you are new, ito lang ang ating ano dito na magtsatsaga tayong ipahayag talaga ng ating salvation ay ginawa talaga ng God yan. Siya ang pumunta dito. He is the co-equal, co-essence, and co-eternal with God. God talaga siya, the Godhead, the God, the God, the Son, no? Kasi yung tatlo na yung Godhead yan eh. Pumunta dito sa mundo na to. Kaya sa John 3:16 dito ako magtatapos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, I hope na talagang maintindihan natin to. I hope na ang Holy Spirit ay magbubukas ng isip ng bawat isa na nakikinig na to upang siya lumapit sa Panginoon, be reconciled, have faith, and believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na marami kaming nasasabi sa iyong magandang balita ng kaligtasan. Ngunit sa umagang po ito, Lord, ay kami ay bumalik sa pinaka-basics talaga, Lord, na ikaw ang aming kaligtasan, Lord. Ikaw na tunay na Diyos ay nagkatawang tao upang iligtas kami ng makasalanan, at ang tangi naming gawin ay lumapit sa iyo, mananampalataya, mag-repent sa aming makasalanan, at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na ang bawat makikinig ay bigyan mo ng illumination na maintindihan po, Lord, ang magandang balita, at sila din po, Lord, ay bigyan mo ng repentance, faith, upang sila po, Lord, ay mag-repent at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga partners sa tennis court, magkaroon po tayo ng messenger chat.